Arlene ay sumalanta sa Pilipinas 14 na taon ang nakaraan. Ang bagyong ito ang dahilan kung bakit isang grupo ng student mountaineers ay nawala sa loob ng kagubatan ng Mount Halcon. Ang kasiyahan sa simula ng pag-akyat ng bundok ay nauwi sa trahedya. Ito ang pagsasadula ng masaklap na sinapit ng mga estudyanteng hinagad lamang ang pag-akyat ng bundok na lagpas ulap. Ako si Ces Orenia Drilon at ito ang I Survive. Alam mo Mike, pag nakakit ko lang yung summit ng Mount Halcon, siguro masaya na ako, siguro pwede na ako mamatay. Tol! Bakit? Kaya mo pa ba? Sandali! Bigyan ko ng tulong! Natatakot ako, umiiyak ako. Sunduin na ang loob mo. Ano ba? Sana ka lang. Sa araw-araw. Patawain mo kami. Semestral break, Oktubre, taong 1994, naisipan ng mga mountaineer na sina Mike Robles at mga kaibigan mula sa San Beda na akyatin ang Mount Halcon. Sumama na rin ang tiyuhin ni Mike na si Nep sa lakad na ito. 8 sila sa kanilang grupo. Kahit saan magpunta si Mike, kadikit niya ang tiyuhing si Nep. 25 anyos lang ang kanyang tiyonep, kaya itinuturing lang ni Mike ito bilang kuya. Gaano ba kayo kalapit ng tiyo mo? Mula nung nag-aaral ako sa Manila, first year college sa San Beda, siya na ang kasama ko sa bahay, sa kwarto. Sabay kami kumakain, sabay kaming umaalis sa bahay. Minsan naman, pag yung schedule niya is yung madaling araw, at uuwi siya ng madaling araw, napapagdalan pa niya ako ng pagkain nun. So, parang kapatid ko talaga. Oy, Mike. Uy pare, saan na? Okay lang. Pare, ito nga pala si Ian, no? Teka siya lang. Excited ang lahat sa pag-akyat ng bundok. Pati ang panahon, tila nakisama sa kanila nung simula. Dennis. Karelin. Pindon. Hindi magandang panahon ngayon. Oo nga eh. Alam mo ka, seryo, 2 days tayo maglalakad. Kaya dapat bilisan natin para di abutin ng gabi. Kailangan makapunta tayo sa Cap 1. Kaso, kaya mahirap dito yung knife edge. Para siyang train. Kaya dapat, bilisan natin pag-aakyat doon sa bundok, pagka-takpay natin. Okay sa inyo? Maganda yung panahon ng time na yun, ano? During the planning stage, wala namang balita magkakaroon ng bagyo. Kahit anong first day, nung 19 ng October, wala pa rin kaming napansin na kakaiba sa weather, no? Maliwanag, mainit. Actually, mainit nung nasa jeep kami, napakainit. Masaya man ang kanilang grupo at maganda man ang panahon. Di maalis sa mga estudyante na magkaroon ng masamang kutob o pangitain. Meron ba sa inyong merong kaba nung papunta kayong bundok or kahit yung biyahe pa lang papuntang Mindoro? Yung biyahe namin, yung day 1, on the way kami from Manila to Batangas, habang nasa bus kami, may nadaanan kaming lapida, gumagawa ng lapida store. So nagbiroan na kami doon, o paggawa na kayo ng lapida, and then nagtawa na yung grupo. Pero biro lang, wala naman sa isip namin na gano'n. Meron pa kaming isang premonition na nakita nun. Yung bus number is 666. Tapos yung t-shirt ko noon may number 13.
Si Dominic yung isa namin kasama, pang 13th climb na yun. And then yung grupo nila, 13 silang mountaineers. Parang lahat ng malas na, kumbaga, pangitain, meron. Masasabi natin merong. Napansin ko si Tito Nep noon. Tahimik siya na hindi siya masyado nagsasalita. Although parang kita excited naman siya, pero hindi lang siya nagsasalita during that time. May sinabi pa si Nep, di ba, before tayo umalis. Sabi niya, baka matatagalan ako sa bundok. Yun ang, Sinabi niya yan. Alam mo Mike, pag nakit ko lang yung summit ng Mount Halcon, siguro, masaya na ako. Siguro, pwede na ako mamatay. Alam mo, Chonep, siguro mararating naman natin yun, di ba? Magagaling naman yung mga kasama natin eh. Sana nga. Mararating natin yun. Sana nga. Ganun na lamang ang nerbiyos ng mga mountaineers tungkol sa Halcon dahil alam nila na mahirap itong akyatin. Lagpas ulap ang tawag sa Mount Halcon dahil sa taas nitong higit 2,500 metro. Ito ang highest peak sa lalawigan ng Mindoro. Pangatlo lamang ito sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Pero ang pag-akyat sa Mount Halcon ay itinuturing na grand climb para sa mga mountaineers. Ito raw ang pinakamahirap at mapanganib akyatin dahil matarik ang daan paakyat at makapal ang gubat kung saan madaling mawala ang isang tao. Kailangan ng 2 araw bago marating ang tuktok o summit. Bago ka umabot sa tuktok, kailangan kang dumaan sa Camp 1, plateau, sa mini forest, sa isang rope ladder, at sa knife edge. Mapanganib man ang bundok, sa ganda at misteryo ng Mount Halcon, naging paborito itong puntahan ng mga mountaineers. Kaya naman ng araw na iyon, maraming nakasabay ang mga estudyante ng San Beda. Sa paanan ng bundok, nagtagpo-tagpo ang iba't ibang grupo ng mga mountaineers kasama na ang pangkat ni Mike. Ang ibang grupo ng estudyante ay walang guide, kaya sumama na sila kina Mike. Since nasa isang place lang rin naman kami, meron kaming guide. So yun na rin, nagsama-sama na lang.